muli nating balikan yung loan app na to na SEC registered and nagre-report din sa CIC. So technically, it is legit. And napansin ko guys, na 181 days to pay na siya. This is a big deal for us dahil 'di ba, if installment lang naman, napautang ulit ako dito sa loan app na to. After all, it's legit, SEC registered, kaya tuloy ko siyang sinusubaybayan, hoping na mag-improve siya. So in this video, balikan natin tong si Mr. Cash na inutangan ko na naman guys, and natanggap ko siya in less than 5 minutes. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito wala tayong pinopromote na Ola. Sinusubaybayan ko po palagi itong si Mr. Cash dahil SEC registered siya. And we're just hoping na yung mga SEC registered ng mga online loan platforms, especially kung wala tayong opportunity na makalapit sa bangko, magtino. Dahil financing option din naman siya. So, we're just hoping na mag-improve to yung loan app na to dahil matagal na to guys. This is not sponsored. Hindi ko po pinopromote si Mr. Cash. I'm actually against dito sa binabawas niya bago matanggap yung loan. Pero pag-usapan natin siya kasi may nakita akong bagong change dito. So, 50,000 pesos na yung pwede niyang ipahiram maximum, and pwede na rin siyang up to 181 days. So, ito bang 181 days to or baka lang? Charot. And guys, ito si Mr. Cash multiple loans na rin ha. So, pag-usapan natin siya guys, but before that, in this video, I'm using Edit Tint from Maybelline. Yun lang po. I don't wanna discuss the entire product dahil hindi naman to product review. But if you're interested, ito yung itsura niya sa lips ko guys, and morena pa ako. And if you're interested, meron tayong product link. So, balikan na natin tong si Mr. Cash. So, there's no question about it. This loan app is under eGeneration Lending Corporation. Registered siya sa SEC. And you know the drill, guys. Kung hindi ka makabayad dito kay Mr. Cash, maaari dito maapektuhan yung other Ola applications mo. But that's not all. Kaya dapat yung tapusin yung video na to. Noong October, sinagad ko yung offer ni Mr. Cash sa akin. Dahil meron siyang in-offer na 60 days to pay. I was hoping na bumaba yung kanyang service fee na advance yung kinakaltas. Pero meron pa rin kaltas guys, and it's 9%. Masakit na rin yan sa bulsa ha. 0.35% na daily interest. That is why sa 60 days na to, yung 11,400 for every due date yung babayaran, lalabas na a total of 7,917 yung napunta sa interest plus the service fee. So parang 10,000, lumalabas sa 10,000 rin ha yung kita niya sa borrower na umutang ng ganito kalaki. Mapapamahal ka talaga sa interest. I was already down sa aking last payment. So may last 11,405 pa akong babayaran. Nagulat ako guys dahil nag-offer po siya ng mas yata yung aking credit limit at sabi niya nag-offer na daw siya ng 44,700. Alam ko na medyo trap to pero well, for the purpose of silip-silip this daw na para meron kayong idea, ma-approve kaya ako kung meron pa akong natitirang 11,000 dito. Tapos yung uutangin ko sa kanya, yun din yung pangbayad ko. Oh, ayan. That's a very risky thing to do, guys. But this is just an experiment, so you guys are aware. Bago ako mag-payment dito, kinlik ko yung apply now. O, diba? Curious kasi yung ate nyo. Siyempre, i-move mo yung amount, i-change mo yung amount, hindi mo naman kailangan sagarin yung 44,700 kasi pinag-iisipan yan sa laki ng kanyang ikakaltas at interest. Naku, guys, 7,500. Pambayad dun sa last payment ko. That's what restructuring your debt, guys. Pero syempre, huwag niyong gawin to kay Mr. Cash. Naku, malulubog kayo kung hindi kayo careful. Huwag niyong gawin dito. Kasi ito naman, malaki po yung interest niya. So, just don't. Pero sinubukan ko lang naman, sabi ko, baka tingnan ko kung ma-approve ako. Kasi may nagsasabi kasi na nang-re-reject siyang bigla. Lumabas nga 181 days na. Oh, 5 installments daw. And then I click next. Sabi ko, gawin nga natin 13,000 to para meron pa akong matitira. Charot lang. So, kasi alam ko na guys, nakakaltas to. Kaya sabi ko, kapag sa 11,000 lang, hindi pa yun kasya sa ibabayad ko sa last loan ko. So, ginawa akong 13,000 kasi alam kong kakaltas to. So, 13,000, 181 days, 5 installments daw. And then, I-click next. At guys, parang, pa-epek-epek, pa-charing-charing nung yung niya, 181 days. Kasi yung last term waiver daw, meaning, wala lang, quits lang. Kung naging good payer ka sa 1, 2, 3, 4 mong due date. So, the apat mong due date, which is 15 days apart. Ba't ginanon pa niya, no? Parang walang silbi yung 5th term. 181 days, ito yung babasihan niya ng daily interest niya. So, dito sa 13,000, syempre, kakaltas siya ng 9%, 1,170, tatanggalin niya. Upfront, kaya yung matatanggap na lang is 11,830. Yung babayaran mo after 181 days, kuno, huwag nyo nang isipin yung other days. Isipin nyo na lang ano talaga siya, 4 payments lang talaga siya. So, bali 60 days pa rin siya. May pagpipilian ka pa na parang ganito na yung style niya. Bali, ito na yung pagbabago niya. Parang yung interface niya.
Parang interface lang, yung presentation lang. Pwede kang 3 terms, pwede kang ang gulo niya. Pero parang wala naman talagang pinagbago. So, 3925 times 4 or 4818 times 3. Ganon. Doon ako sa 3925 times 4. So, ayan, kita nyo. Waiver daw. I-waive niya yung 650 kung naging good payer ka sa earlier mong mga due dates. O, sa laki ng kinaltas niya, bawing-bawi siya sa kahit na ipa-waive niya pang 650 ha. Naku, mautak din to ha. Parang drama lang. Wala siyang pinagbago, drama lang. Kasi yung pinakaayaw natin dito, well, at least in my own opinion, yung pinakaayaw ko dito, yung kanyang kinakaltas bago niya i-release yung loan. Huwag niyong gawin to guys, huwag niyong tularan, huwag kayong umutang para pambayad ng utang. Ginawa ko lang naman to para to check kung talaga bang multiple siya, kung mag-a-approve siya, kung may nakita niya may malaki pang natitirang babayaran. So, this is an experiment po guys. Pag-isipan nyo, huwag niyong tularan, promise. Kasi kung hindi ka careful, malulubog ka talaga. So, kung iti-take mo yan, syempre, kailangan mong mag-agree sa kanyang terms. Dapat sasabihin mong yes dun sa terms and conditions niya, which kasama na yung penalty na 1%. Alam niyo na yan, yung ganun. And, na kung hindi kayo sumasagot sa calls niya, kapag na-OD kayo, tatawagan niya po yung mga references nyo. Remember na during the application process, si Mr. Cash, hihingi po ng 4 contact references at nakastate talaga na hindi nila tatawagan yung mga to unless necessary. And by that, kung hindi kayo sumasagot sa mga tawag nila. As far as I know guys, kasi may mga sinusubayban po ako mga Ola vloggers na nagsabi na hindi naman siya nang haharas. Yun nga lang, makulit lang kapag OD ka, tawag ng tawag, pero hindi po siya nananakot. Yun nga lang, medyo mabangis yung kanilang mga yung mga text nila. Condescending lang, pero hindi siya umaabot sa point na yung nagpo-post siya sa social media, yung ganun. Pero talagang guaranteed talaga na kapag hindi mo sinasagot yung mga calls nila, tatawagan niyo po yung mga contact references niyo. Nakalagay po, sa application process pa lang, nakalagay po talaga na yun yung mangyayari. Hindi yung basta-basta na lang siya kumukontak sa sino lang sa Facebook mo, kaya piliin mo ng mabuti kung sino yung mga ilalagay niyo dyan. Doon naman sa mga valid IDs na tinatanggap ni Mr. Cash, kung sakali tanggap niyo yung mga ganitong klaseng terms, yung mga kakaltas siya ng 9%, ito po yung mga valid IDs niya. Paulit-ulit ko na po yung sinasabi sa channel. And, guys, okay, take note na sasabihin man niya na on your first term lang 0% interest. Makaka 0% interest ka kung isahan lang yung term. Kasi pag nag-offer na siya ng installment, wala ng 0% interest. At kahit nasabihin niyang 0% interest, pero hindi mo talaga maaalis yung service fee na yan. So, ganun po yung style and model ni Mr. Cash. Naku, 2026 na. Kailangan mas gandahan mo pa yung terms mo. Kung gusto mo matawag na legit ka talaga. So, yun lang guys. This is just my opinion. And karapatan kong mag-comment sa mga how loan apps make me feel. Kasi utang is a responsibility. We just need to be aware of these things. So, see you on my next vlog. Bye-bye.